Mga Bilang, chapter 3. Ito ang salinlahi ni Aaron at Moises nang kausapin siya ni Yahweh sa bundok ng Sinai. Ang mga anak ni Aaron ay si Nadab na siyang panganay at sina Abiho, Eleazar at Itamar. Sila ang mga itinalagang pari na magsisilbi sa toldang tipanan. Ngunit sina Nadab at Abiho ay namatay sa harap ng altar sa bundok ng Sinai nang magsunog sila ng handog kay Yahweh sa pamamagitan ng apoy na hindi itinalaga para roon. Wala silang anak kaya sina Eleazar at Itamar ang naglingkod bilang pari habang nabubuhay ang kanilang ama. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Tipunin mo ang lipit ni Levi at italaga mo sila bilang katulong ni Aaron. Tutulungan nila si Aaron sa mga gawain sa toldang tipanan at ang mga mamamayan sa kanilang paghahandog. Sila ang mga ngasiwa sa mga kagamitan sa loob ng toldang tipanan at sila rin ang tutulong sa mga Israelita sa kanilang pagsamba. Ang tanging tungkulin ng mga Levita ay ang tumulong kay Aaron at sa kanyang mga anak sa gawain nila sa toldang tipanan. Si Aaron naman at ang kanyang mga anak na lalaki ay itatalaga mo bilang pari at sila lamang ang gaganap ng mga gawaing kaugnay nito. Sinumang hindi mula sa lipin ni Aaron na gumanap ng tungkulin ng pari ay dapat patayin." Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Pinili ko ang mga Levita bilang kapalit ng mga panganay na lalaki, kaya sila'y para sa akin. Akin ang lahat ng panganay sapagkat nang lipulin ko ang lahat ng panganay ng Ehipto, ibinukod ko para sa akin ang lahat ng panganay, maging tao o hayop, kaya sila ay akin. Ako si Yahweh." Sinabi noon ni Yahweh kay Moses sa ilang ng Sinai, "Lahat ng lalaki sa lipi ni Levi mula sa gulang na 1 buwan pataas ay ilista mo ayon sa kanilang angkan at sambahayan." Kaya ang lipi ni Levi ay inilista ni Moises ayon sa utos sa kanya ni Yahweh. Ito ang mga anak ni Levi, sina Gershon, Kohat at Merari. Ang mga anak naman ni Gershon ay sina Libni at Simei. Ang mga anak ni Kohat ay sina Amram, Izhar, Hebron at Uziel. Ang mga anak naman ni Merari ay sina Mahali at Musi. Ito ang talaan ng mga lipi ni Levi ayon sa kanilang angkan. Ang mga angkan ni Gershon na binubuo ng mga sambahayan ni Libni at Simei ay umabot sa 7,500 ang may edad na 1 buwan pataas. Nagkampo sila sa gawing kanluran sa likod ng tabernakulo at ang pinuno nila ay si Eliasaph na anak ni Lael. Sila ang mga ngasiwa sa kaayusan ng toldang tipanan, sa bubong at sa tali nito, sa mga kurtina, sa pinto at sa mga bulwagan sa paligid at ng altar. Ang angkan ni Kohat ay binubuo ng mga sambahayan ni Amram, Izhar, Hebron at Uziel at umabot sa 8,600 ang mga kalalakihang 1 buwan pataas ang edad. Sila ay gawing timog ng tabernakulo pinagkampo at pinamunuan ni Elizaphan na anak ni Uziel. Sila naman ang mga ngalaga ng kaba ng tipan sa mesang lalagyan ng handog, sa ilawan, sa mga altar, sa kagamitan ng mga pari at sa mga tabing. Si Eleazar na anak ni Aaron ang magiging pinuno ng mga Levita at mamamahala sa mga katulong sa paglilingkod sa santuaryo. Ang angkan ni Merari ay binubuo ng mga sambahayan ni Mahali at Musi at umabot sa 6,200 ang kalalakihang may edad na 1 buwan pataas. Ang pinuno nila ay si Zuriel na anak ni Abihail at ang pinagkampuhan nila ay ang gawing hilaga ng tabernakulo. Sila ang pinamahala sa mga gamit sa tabernakulo tulad ng mga haliging patayo at pahalang, poste, patungan ng mga poste at lahat ng kawit na gamit dito. Sila rin ang pinamahala sa mga poste, sa patungan ng mga poste, sa mga tulos at mga panali sa bulwagan sa labas. Magkakampo naman sa gawing silangan ng tabernakulo sa harap ng toldang tipanan sina Moises at Aaron at ang mga anak nito. Ang tungkulin nila ay sa loob ng santuaryo, gawin ang anumang kailangang gawin para sa Israel o paglilingkod para sa mga Israelita. Sino mang lumapit sa dakong banal liban sa kanila ay dapat patayin. Ang kabuuang bilang ng mga Levita na naitala ni na Moises at Aaron ayon sa utos ni Yahweh ay 22,000. Sinabi ni Yahweh kay Moises,
Bilangin at ilista mo ang pangalan ng mga panganay na lalaki sa buong Israel mula sa edad na 1 buwan pataas. Ibubukod mo ang mga Levita para sa akin bilang kapalit ng mga panganay na lalaki ng buong sambayanan. Ibubukod mo rin ang mga alagang hayop ng mga Levita bilang kapalit ng panganay ng mga hayop ng buong sambayanan. At itinala nga ni Moises ang lahat ng panganay na lalaki sa Israel ayon sa utos sa kanya ni Yahweh. Ang naitala niya ay umabot sa 22,273. Sinabi ni Yahweh kay Moises, ilaan mo sa akin ang mga Levita bilang kapalit ng mga panganay na lalaki ng Israel at ang alagang hayop ng mga Levita bilang kapalit ng mga panganay ng mga hayop ng mga Israelita. Ang mga Levita ay para sa akin sapagkat mas marami ng 273 ang panganay ng mga Israelita kaysa sa mga lalaking Levita. Ipatutubos mo ng 5 pirasong pilak bawat isa ayon sa opisyal na timbangan ng santuario. Ang 1 pirasong pilak ay katumbas ng 12 gramo. Lahat ng salaping malilikom ay ibibigay mo kay Aaron at sa kanyang mga anak. Kinuha nga ni Moises ang pantubos sa mga panganay ng mga Israelita na humigit sa bilang ng mga Levita. Ang kabuuang nalikom ay umabot sa 1,365 pirasong pilak. Ang lahat ng ito ibinigay ni Moises kay Aaron at sa mga anak nito bilang pagsunod sa utos ni Yahweh.